Pangalawa, hold fast to God faithfully. Sabi sa Deuteronomy 4:3-4, nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay pinuksa ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong humawak ng matatag sa Panginoon ninyong Diyos ay buhay na lahat sa araw na ito. Bago natin pag-usapan kung paano tayo kakapit ng tapat sa Diyos, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang ipinapaalala ni Moses sa Israel. Sabi niya, nakita ng inyong mga mata. Ang ibig sabihin, hindi ito chismis, kundi nakita ng dalawang mata nila mismo ang dalawang bagay na nangyari. Una, nakita nila na may panganib pag sumuway at nagrebelde sa Diyos. May consequence. Pangalawa, nakita naman nila ang kabaligtaran kung paano naging tapat ang Diyos sa mga taong kumapit at nanatiling tapat sa Kanya. Na-realize ko na may mga sandali na ganito din tayo. Marami na tayong nakitang relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Tama ba? Hindi na natin kailangan turuan o pagsabihan kasi nakakita na tayo. Tumingin ka lang sa paligid, sa social media, sa TV, makikita mo ang epekto ng mga pamilyang nasira dahil ang asawang lalaki o babae ay nagloko. Nasaksihan din natin na may mga leader na bumagsak dahil sa pride. Halimbawa, may sinabi o ginawa siyang nakasakit sa member o co-leader, tapos sa halip ng makinig, ipinagtanggol niya agad yung sarili. Sabi niya, masyado ka lang kasing sensitive. At dahil hindi siya humingi ng apology, lalo pang lumalim yung sugat. Nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Nagsimulang lumayo ang volunteers at members, nawala yung credibility ng leader at kalaunan bumagsak yung ministry relationship niya. Naranasan na din natin na madamay sa magulong buhay kasi yung kaibigan o asawa o kamag-anak natin ay may mga compromise na ginawa. Kaya lang, ito yung problema. Kahit nakita na natin ng bunga o consequence mula sa ibang tao, ay iniisip pa rin natin na hindi naman siguro mangyayari sa akin ito. Kaibigan, maaring hindi eksaktong parehas na consequence ang maranasan mo, pero meron at meron itong consequence. Kaya nung sinabi ng Diyos sa kanila na nakita ng inyong mga mata, ay parang sinasabi ng Diyos na wala kayong maidadahilan kapag hinayaan ko na maranasan ninyo ang consequence ng ginawa ninyo. Kasi nakita nyo na merong consequence kapag nag-disobey kayo. Now, ano ba ang nangyaring consequence ng kanilang kasalanan? Sabi sa talata, ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Ang Baal Peor ay tumutukoy sa nangyari sa Numbers chapter 25. Habang ang Israel ay malapit ng pumasok sa lupaing pangako, naakit ang ilan sa kanila sa pakikiapid sa mga Moabita at sa pagsamba kay Baal. At dahil dito ay itong ginawa ng Diyos. Sabi sa talata, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay pinuksa ng Panginoon. Sabi, lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor. Ibig sabihin, nang sumunod ay gumawa sila ng choice. Mas pinili nila ang pakikiapid sa ibang lahi na naging dahilan para piliin din nila na sumamba kay Baal at talikuran ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay pinuksa silang lahat. 24,000 ang namatay noon. Nakakalungkot ang bahaging ito ng Biblia kasi hindi naman dapat nangyari ito sa kanila kung nanatili lang silang tapat sa Diyos. Hindi sana ito nangyari sa kanila kung kumapit sila ng mahigpit sa Diyos. Kaya tingnan mo, yung mga sumunod sa Diyos ng buong buo, sabi sa talata, ngunit kayong humawak ng matatag sa Panginoon. Ang salitang humawak ng matatag ay may idea ng pagdikit, pagkapit at pananatiling tapat. Hindi ito casual relationship lang, kundi ito ay covenant ng loyalty sa Diyos. Lord, kahit anong mangyari, kahit ang buhay ko ay bibigay ko sa iyo, susunod ako sa iyo, kakapit ako sa iyo ng mahigpit. Ibig sabihin, hindi lamang sila naniwala na may Diyos, kundi pinili nilang manatili sa Kanya kahit pa nga ang iba nilang kasama ay inaakit na din silang sumamba kay Baal. Kaya nga sabi sa talata, sila ay pinagpala. Sabi, sila daw ay buhay na lahat sa araw na ito. Ang ibig sabihin, walang napahamak sa kanila na nanatiling loyal at sumusunod sa Diyos. Na-realize ko na ang buhay nila ay hindi aksidente. Ito ay patotoo sa atin na may buhay sa pananatili at pagsunod sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang lahat ng faithful believers ay hindi na mamamatay o hindi magkakaroon ng problema sa buhay. No, ang point ay ito. Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa Diyos at ang paglayo sa Kanya
ay daan papunta sa kapahamakan, daan sa pagkasira ng buhay at daan para hindi tayo magkaroon ng lumalagong relasyon sa Diyos. Ang mga taong sumunod kay Baal ay nakaranas ng panandaliang pleasure pero nawalan ng buhay na pisikal at hindi rin sila nagkaroon ng buhay na spiritual. Pero ang mga kumapit sa Diyos ay maaring tumanggi sa temporary pleasure pero nanatili silang buhay sa presensya at grace ng Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Ano ang bagay na mas mahigpit kong hinahawakan kaysa sa Diyos? At anong kailangan kong bitawan upang makakapit ako ng buo sa Kanya? Kaibigan, hindi sapat na pumapasok tayo sa church. Hindi sapat na Christian ang pamilya natin. Hindi sapat na nakikinig tayo ng worship songs. Hindi sapat na active tayo sa ministry. Ang tanong ay, nakakapit ba talaga tayo sa Panginoong Yesus? Ang pagkapit sa Panginoon na hindi lang pagsasabing naniniwala tayo sa Kanya. Ito ay pagpiling manatili sa Kanya kahit may pressure, kahit may temptation, kahit may suffering o pagkakataong mas madaling sumunod sa sariling gusto pero nakakapit pa rin tayo sa Panginoon. So ang ibig sabihin ng nakakapit pa rin tayo sa Panginoon ay siya pa rin ang pinipili natin kahit may ibang bagay na gustong pumalit sa puso natin. Patuloy tayong nananalangin kahit wala pang sagot si Lord. Patuloy tayong sumusunod kahit hindi malinaw ang magiging resulta. Lumalapit tayo sa Kanya kapag mahina tayo sa halip na tumakbo palayo. Nananatili tayo sa Kanyang salita kahit salungat ito sa ating damdamin o kagustuhan. Kapag nadapa tayo, nagsisisi tayo at bumabalik sa Kanya. Hindi natin ipinagpapalit si Kristo sa pera, sa relasyon, sa posisyon, comfort o ambition. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang nakakapit sa Panginoon na hindi taong walang kahinaan. Siya ay taong sa gitna ng kahinaan ay patuloy na bumabalik, nagtitiwala at nananatili kay Kristo. Noong December 2023, ilang Nicaraguan pastors at ministry workers ang inaresto. Ilang buwan silang nakulong, inilayo sa kanilang pamilya at hinarap ang mabibigat na sentensya at mga kasong kanilang itinanggi noong September 2024. Kabilang sila sa 135 prisoners na pinalaya at dinala sa Guatemala. Sa loob ng bilangguan, nakaranas sila ng isolation. May mga pastor na pinagkaitan ng Bible at malinis na tubig. Pero patuloy silang nanalangin, nag-ayuno at nagministeryo sa isa't isa. Ayon sa kanilang testimonies, maging ang ibang prisoners at ilang guards ay nakarinig ng kanilang pangangaral. At meron pang isang kasama nila na kinuha ang kanyang salamin kahit pa nga malabo na yung mata niya. At noong binigyan siya ng Bible nung kanyang kasamaan sa kulungan, alam mo itong lalaking ito na kinuha yung salamin niya, kahit nahihirapan siyang makakita, ay binasa niya ang Bible at tinapos ng buo ng 2 beses. At yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isipin mo ito. Kinuha ang kanilang freedom. Kinuha ang kanilang comfort. Kinuha ang contact nila sa family. Kinuha pati na yung salamin. Pero ito yung maganda. Hindi nila nakuhang alisin yung pananampalataya nila. Hindi nila nakuhang alisin ang kanilang pagkapit sa Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi sila natakot. Hindi ibig sabihin na hindi sila nanghina. Sinabi mismo ni Pastor Jose Luis Orozco na ang pinakamabigat niyang laban ay ang mental battle sa loob ng bilangguan. Ang ibig sabihin ay nahirapan din siya. Kaibigan, ang faithfulness ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpiling manatili sa Panginoong Yesus kahit may takot. Kuya Mike, ibang sabihin na kapag faithful tayo, lagi tayong ililigtas ng Diyos sa suffering? Hindi lagi, kaibigan. Minsan, iniligtas tayo mula sa suffering. Minsan naman, hinahayaan niya tayo doon sa gitna ng suffering. Minsan, binubuksan niya ang pinto ng kulungan. Minsan, binibigyan niya tayo ng grace upang manatiling tapat kahit hindi agad bumubukas yung pinto. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang pangako ng Diyos ay hindi palaging matatakasan natin yung suffering, kundi ang pangako niya ay ang presensya at katapatan niya ay nasa ating palagi.
Kuya Mike, paano kung mahina yung kapit ko? Paano kung natatakot ako na baka isang araw ay bumitaw ako? Kaibigan, basahin natin ito. John 10:27-29. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ang ibig sabihin ay hawak tayo ng Panginoong Hesus at hawak din tayo ng Ama. At sinasabi niya na walang makakaagaw sa atin sa kamay niya. Ito ang magandang balance ng gospel. Tinatawag tayong kumapit pero tayo rin naman ay hawak ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pwede na tayong maging careless. Aabusuhin na natin ng Diyos. Gagawin mo na lahat ng gusto mo kasi hawak ka naman ng Diyos. No. Ang taong tunay na hawak ng Panginoong Hesus ay tinatawag niyang makinig at sumunod. Pero sa mga pagkakataon na pinanghihinaan tayo ay pwede pa rin tayong tumingin sa Panginoong Hesus na may hawak sa atin.